Ang aking blind date. Si Weng Subay pala. Dr. Su. Ang swerte naman. Ikaw pala ang blind date ko. Su Yanhe. Eldeneth. Kumusta po, Guru Wen? Guru Wen, yun kasi. Pupunta muna ako sa CV. Pasensya na po sa paghihintay, Guru Wen. Ang cute niya. Ang bilis, nagbago na ng itsura. Salamat. Mukhang si Emma Su. Pinilit din ng pamilya na mag-blind date. 27 na ako ngayon. Yung mga kaedad ko, nakapag-asawa na lahat. Kaya si Mama, nagmamadali na maghanap para sa akin ang ipapakilala. Hindi ka mukhang 27. Parang katulad mo pa rin. Yung kakagraduate lang ng high school. Hindi niya ako naalala. Siyempre naman, noong high school, hindi naman ako gaanong pansinin. Pero ngayon, siya ang supervising doctor ko. Papaalalahanan ko siya kung sino ako. Excuse me po. Kape ninyong dalawa. Salamat. Kahit yung pag-inom niya ng kape, ang ganda-ganda tingnan. Guru Wen, yun kasi, sa totoo lang tayo. Salamat. Yun kasi, kung may urgent kang gagawin, pwede naman tayong. Mauna na po kayo. Sakto, may iba rin akong appointment. May appointment? May girlfriend ka na? Ano ba iniisip mo? Kung may girlfriend ako, mag-blind date pa ba ako? Gago na yon. Hindi yon ang ibig kong sabihin. Ang ibig kong sabihin ay, mauna na kayo. Mukhang, may pag-asa pa rin ako. Saan ka nakatira? Ihahatid kita. Wag na, okay lang. Malapit lang ako nakatira sa ospital. Malapit lang dito, malapit lang lakarin. CJ. Mag-add tayo sa WeChat. Pwede ba tayong magka-WeChat? Para may maipakita ako pag-uwi. CJ, Aalis na muna ako. Pagdating mo sa bahay, mag-text ka sa akin. Eldeneth. Nakuha ko na ang WeChat niya. Hindi ko inakala na ang taong matagal ko nang hinahangaan. Kahit matagal nang hindi nakikita, kapag nakita ko ulit, kikilig pa rin ako. Bukod sa trabaho, may iba pa kaya tayong pagkikita? Nakuha ko na ang WeChat niya. Mukhang kamay niya ito. Ang ganda ng litrato. Hello, class president. Hello, Yan. Narinig kong nasa James City ka rin. Ako ang nag-ayos ng class reunion. Magkita-kita tayong lahat. Pupunta ka ba? Class president.
hindi na ako sasama. Pinilit ko talaga para mapayagan si Wen Zubay. Inisip ko kasi kayong dalawa ang pinakamagagaling sa klase natin para kayo ang mag-umpisa. Class President. Naalala ko bigla, bukas ay day off ko. Pupunta ako. Ayos, ang oras at lugar ay text ko na lang sa'yo. CJ. Hindi ko inakala na magkikita pa ulit tayo. Sir, isang Napoleon cake po at isang basong iced coke. Sino yung magandang to? Yung, si Suyan yan, kaklase namin. Hello, ang tagal nating hindi nagkita. Parang naging maganda na siya, galing sa pangit na sisiw. Ang ganda-ganda na. Anong ganda? Mukhang malaki ang ginastos mo sa pagpapaganda. Siya. Noong high school, sunod ka lang kay Lumanro nang bubuli sakin. Pagkalipas ng ilang taon, hindi pa rin nagbabago yung ugali mo. Mukhang, marami kang alam sa cosmetic surgery ah. Sa tingin ko, malaki rin pinagbago mo mula noong high school. Mukhang madalas ka sa cosmetic clinic. Ikaw, Gion. Alam ko, nag-med ka. Saan department ka? Doktor ako sa critical care department. Mahirap ang trabaho ng doktor. Bakit mo pinili yan? Shubay, napag-isipan mo na ba kung ano ang gusto mong gawin sa hinaharap? Doktor, Doktor? Ang doktor, sobrang busy. Wala ngang oras para maghanap ng girlfriend. Baka mag-isa ka na lang hanggang pagtanda. di humanap ako ng doktor na magiging asawa. Doktor. Dahil sa isang tao. O, hindi kaya dahil sa crush mo? Okay ka lang ba? Okay lang. ay, ikaw. Pasensya na. Classmate si Axia. Wala yun. So siya pala yung maliit na kawawa na laging inaapi noon. Ay, Shubay. Hindi kaya kayong dalawa. Ay nagkita na ng privado? Class reunion natin ngayon, mga kaibigan. Huwag na nating pagtuunan ng pansin. Ang aming dalawa. Kuya Bay, balita ko, nalipat ka na sa trabaho dito sa bansa. Ibig sabihin ba, dito ka natitira? Saan ka ba nagtatrabaho ngayon? Nasa Jing City Hospital ako, sa Emergency and Critical Care Department. Hoy, Yanhi. Naalala ko, kanina mo sinabi, na ikaw din ay, doktor sa Emergency and Critical Care. Hindi kaya, magkasama kayong magtrabaho ni Wen Shubay? Siya ay espesyal na hinirang na propesor sa aming ospital. Sa totoo lang, siya ang guro ko sa pagtuturo. Sa katunayan, ako lang ay kanyang maliit na katulong. Ano naman ang masama sa pagiging katulong? Kung walang katulong, ako sa operating room, ay parang general na walang sundalo na pumapasok sa digmaan. Oh, ang ibig sabihin ni Shubay, si Suyon, ay kanyang mahalaga at hindi maaaring mo alang ka ng kamay. Nagbibiro ka lang, class president. Karaniwan lang ang kakayahan ko, hindi ako ganoon kahalaga. Sino nagsabi niyan? Matiim ang aking pamantayan. Hindi pa ako nagkaroon ng estudyante. Ikaw ang una at tanging isa. Ngayon alam mo na, gaano ka kahalaga sa akin. Bakit niya sinabi yon? Muntik na akong magkamali ng akala. Mahalaga na ako sa kanya. Yan, ikaw at si Professor Wen, may something kayo. Huwag kang ganyan. Siya. Sino ang nambuli sa'yo? Kung hindi si Suyan, sino pa kaya? Mag-apologize ka agad kay Siya. Parang ako yung pinag-initan, di ba? Kung may mag-a-apologize, siksiyak siya dapat ang mag-apologize sa akin. Ganon dapat. Suyan, si Siya, nagbibiro lang sa'yo. Seryoso ka pa? Tsaka, ang itsura mo ngayon, kumpara noong high school, ang laki ng pinagbago.
Maghinala man ako na nagpa-plastic surgery ka. Makatarungan naman yun, di ba? Ganyan-ganyan ka lang magsalita, no? Yung nakita kita noong isang araw, kasama mo ang isang may asawang matandang lalaki sa Udkin. Di pwedeng maghinala ako na nakikialam ka sa pagsasama ng matandang lalaki. At buntis ka pa? O kaya naman, hindi yon kabit mo, kundi sugar daddy mo. Suyan, anong kalokohan ang sinasabi mo? Huwag kang magalit, nagbibiro lang ako. Pero, yung biro ko, parang totoo ah. Kung tama ang alala ko, noon ng mga nakaraang araw, parang pumunta siya sa ospital namin. At parang pumunta siya sa Infectious Disease Department. Mabuti pa, paalalahanan kita. Magpa-general check-up ka. Kung hindi, baka magsisi ka sa huli. Akala mo ba, naging kabit pala siya at ayon kay Suyon, matandang lalaki pa na may infectious disease? Nako, bakit siya sumama sa class reunion? Baka mahawa tayo. Tumigil ka. Kahit na maging kabit ako ng iba, mas mabuti pa yon kaysa sa mga tulad ninyo. Suyon, mas mabuti pang asikasuhin mo muna ang sarili mo. Sa edad mong yan, baka hindi ka na makapag-asawa. Fei, anong sinasabi mo? Yung nanay ni Suyan noon ay gumamit ng masamang paraan para mapang-asawa ang tiyuhin ni Manro, HMP. Baka naman, gusto ring gamitin ni Suyan ang paraang yun para man-iron ang buhay ng iba. Wentsubay, ganito rin ba ang iniisip mo? Tama na. Noong nag-aral pa kayo, binubuli niyo na siya. Hanggang ngayon, di pa rin kayo nagbago. Para sa akin ba to? Ang mga sinasabi ninyo ay pagpaparatang na. Naitala ko na lahat yan. Hindi ko alam kung mayroon dito na nagtatrabaho bilang abogado. Ihahabla ko sila. Abogado ako. Lily, parang naalala ko, doktor ka rin, di ba? Anong pakialam mo? Nag-aral din ako ng batas, pwede ba? Yan. Nako, ang sama naman ng sinabi mo. Gaano ba kalaki yon? Humihingi na kami ng paumanhin. Paumanhin. Suyan, paumanhin. Yan, ang galing mo kanina. Ang astig mo talaga. Hindi na ko yung dating mahina't inaapi. Totoo nga. Lumaki na ang ulo mo. Tara, ang tagal nating hindi nagkita. Tagay tayo. Yan, hindi na ko makikialam. Mag-ingat ka, magpakabait ka ha. Naalala ko, may gagawin pa ko. Yan, ikaw na lang ang umuwi. May balak ka bang magpakasal? Ibig mong sabihin, pakakasalan mo ko? Alam mo naman, minamadali na ako ng pamilya ko. Kung balak mong magpakasal, sana isipin mo ko. Pagkatapos ng kasal, mamumuhay tayo sa paraang komportable sa ating dalawa. Matagal ko nang gusto si Wentsubay. Pero hindi ko inaasahang may mangyayari sa amin. Hindi ko inakalang maririnig ko mismo sa kanya ang sabihing isipin mo ko. Payag ako. Ano nga sinabi mo? Magpakabait ka ha. Ang ibig kong sabihin, payag akong pag-isipan muna yon. May gagawin pa ako mamaya, kaya alis na ako. Kung gusto mo, patawag muna kita ng taxi pa uwi. Hindi na, okay lang. Sige, mauna ka na. CJ. Hihintayin ko ang sagot mo. CJ. Susu, anak, kumusta yung blind date mo noong isang araw? Okay naman. Nag-uusap na kami at nagkakilala. Ayos, maganda yan. Sa wakas, may isa na nagustuhan mo. Ma, ano nang sinasabi mo? Anak kita, syempre alam ko ang ugali mo. Kung interesado ka, sige, pagbutihin mo. Sikapin mo, ngayong taon, ibalik mo sa akin, ang manugang kong lalaki.
Wala pa sa tamang panahon yan. Ma, hindi mo na kita kakausapin, ha? Siguro, dapat kong maglakas loob. At siya'y hawakan. Hemostat. Suction. Mabilis ang assistant. Pinuri niya ulit ako. Yan, mauna na ako. Palem. Paalam. Tapos na sa wakas ang trabaho. Bakit nandito si Wen Subay? Siguro, hindi siya para sa akin dito. Ersu, bakit ka nagtatago? Ginoong Wen, nagkataon lang pala. Hindi ka pa umalis? Naghihintay ako sa'yo. Gusto kitang tanungin. Ano na ang pasya mo? Kung gusto mo bang pakasalan ako? Si Wen Subay. Sa totoo lang, mahal kita. Wen Subay. Nagdesisyon na ako. Gusto kitang pakasalan. Sa buhay ng isang tao, kailangang magpakalakas loob kahit saglit, para mahuli ang pangarap na abot kamay. Kahit na magigising din ako balang araw, naging matapang naman ako. At nagkaroon ako nito. Hindi ba? Sigurado ka na ba talaga? Hindi ka ba natatakot na manloloko lang ako? Pasensya na. Natakot ka ba? Alam ko, hindi ka ganoong klaseng tao. Kilala mo pala ako. Ganun na lang. Pareho naman tayong pinpressure ng pamilya na magpakasal. At medyo kilala na rin natin ang isa't isa. Ganito. Ayos lang din. Ituring mo na lang itong pagiging makasarili ko. Ngayong pagkakataon, gusto kong sarilinin ang buwan. CJ. Eddie. Bukas na tayo kumuha ng lisensya. Bukas? Ang bilis naman. Kung hindi, ngayon na. Pero ngayon, sarado na ang munisipyo. Kung gusto mo, maghanap ako ng kakilala para makapagpalusot tayo. Bukas. Sa tingin ko, bukas. Ayos na. CJ. Hindi ko akalain na ikakasal ako sa taong matagal kong hinahangaan. Mamaya, ihahatid muna kita sa bahay mo para mag-ayos. Wag na, ako na lang. Suyanhe. Ano ito, tingnan mo. Marriage certificate. Kasal na tayo. Bakit ang formal mo pa rin sa akin? Hindi pa ako masyadong nakaka-adjust. Gagawin ko ang lahat para masanay. Lanan. Di, sanayin mo ng mabuti. Enrique Wen. Enrique Wen. Sakay na. Ang buwan na dating mataas ang tingin ko, sa wakas ay lumapit na sa akin. Wen Subay. Sa mga susunod na araw, patnubayan mo ako. Ito ang master bedroom. At doon naman ang guest room. Naayos ko na ang master bedroom para sa'yo. Naalis ko na rin ang mga gamit sa aparador. Ako ang titira sa master bedroom.
Parang hindi naman tama yon. Okay na ako sa guest room. Sa guest room? El Rewen. Gusto mo bang makipagtabi sa akin? Ako. Hindi yon ang ibig kong sabihin. Ang dali mong maasar. Kung malaman ng iba na sa guest room ka tumitira, malamang pagtatawanan nila ako. Sige na. Manatili ka na lang dito. Bukas, ipapakilala kita sa mga kaibigan ko. Good night. Ano yon? Ikaw ngayon. Ang ganda-ganda mo. Dali, umalis na tayo. Naiinip na siguro ang kaibigan mo. Yanhe. Saglit lang, may tatawag ako. Mauna ka na sa loob. Esan, Si Suyan at Wen Zubay. Kailan pa sila naging magkasundo? Nakakasama pa niya ito sa pagkain ng pribado. Suyan. Lu Manru. Anong ginagawa mo rito? Ayon kay Shaksha, ikaw at si Zubay, magkasama kayong nagtatrabaho sa iisang ospital. Diretsuhin mo na. Ano ang kailangan mo sa akin? Gusto kong ikaw mismo ang mag-resign sa ospital. Lumayo ka kay Wen Zubay. Kung saan ako magtrabaho o kung sino ang malapit sa akin. Wala kang pakialam. Talaga. Ang mga kasamahan mo sa ospital, malamang hindi alam na ang nanay mo ay gumamit ng masamang paraan para lang maipanganak ka. Lu Manru. Hanggang kailan mo pa itatago ang katotohanan sa sarili mo? Noong araw ang tatay ko ay naaksidente sa probinsya at ang nanay ko ang nagligtas sa kanya. Nagmahalan sila at nagpakasal at pinayagan din ito ng lolo ko. Sa mahabang panahon, ikaw ang kumakalat ng mga chismis. Akala mo ba talagang duwag ako? Suyan. Naniniwala ka ba? Isang salita ko lang. At matatanggal ka na sa ospital. Lu Manru. Ang mga ganitong kalokohan mo. Sawa na ako. Suyan. Binuhusan mo ako. Putang ina. Sa mahabang panahon, ganito pa rin ang alam mong gawin. Wala kang pinagbago. Suyan. Ingat. Subay. Ayos ka lang ba? Shubay. Hindi ko sinasadya. Nagkasalubong lang kami niyan. Gusto kong makipagkwentuhan sa kanya. Hindi ko inaasahan. Bigla na lang niya akong binuhusan ng tubig. Tingnan mo. Wen Subay. Siguradong maniniwala siya kay Lu Manru, di ba? Noong high school pa lang sila. Sobrang close na nila, na napagkakamalan ng lahat na sila ang magkasintahan. Samantalang ako, nasa sulok lang. Isang maliit na tao na nakatingala sa kanila. Ayos lang ba ang kamay mo? Ayos lang. Ang kamay ko. Sino ang nagtanong sa'yo? Lu Manru. Kung ang mga kamay mo ay para lang mang-api, mas mabuting putulin na lang at itapon sa basurahan. Yanhe. Yanhe. Masakit ba ang kamay mo? Siya ay nag-aalala sa akin. Ang kamay niya, napakaganda talaga. Napakainit. Shubay. Ako ang nasaktan. Sabi mo nagkukwentuhan ka lang kay Suyanhe. Pero dahil lang sa mga ginawa ninyo sa kanya, noong high school kayo, hindi ko akalain may pinagsamahan kayong pagkwentuhan. Shubay, hindi yun totoo.
Bata pa kasi noon, hindi pa mature. Ngayon, nerealize ko na ang mali ko. Kaya gusto kong makipag-ayos kay Suyan. Tama ba? Yan. Lu Manru, hindi ako alila mo. Walang saysay ang pananakot mo sa akin. Sa pagitan nating dalawa, hindi na talaga tayo magkakasundo. Ikaw. Shubay. Tingnan mo siya. Seryoso akong makipag-ayos sa kanya. Paano siya naging ganon kalayo? Tama si Suyanhe. Ang pag-ayaw o pagpayag sa pagkakasundo. Hindi lang ikaw ang masusunod. Pinagtanggol ako ni Wen Subay sa harap ni Lu Manru. Ibig sabihin ba nito, hindi sila gaanong magkasundo, tulad ng sabi-sabi? Kung gayon, pwedeng maglakas loob pa ako. Subay, naghihintay pa ang kaibigan mo. Alis na tayo. Suyan, anong ibig mong sabihin? Kayong dalawa. Anong relasyon ninyong dalawa? Asawa ko si Suyanhe. Kasal na kami. Paano nangyari yun? Niloloko nyo lang ako, di ba? Siya, diretso niyang sinabi yung tungkol sa pagpapakasal namin. Paano mo siya napakasalan? Siya kasi ay. Pakialam ko kung kanino ako magpapakasal. Wala kang pakialam. Yanhe, umalis na tayo. Kakauwi lang ni Zubay. Paano napakasal agad? Kay Suyan na yang putang yan. Anong meron siya? Wala siyang kasing ganda ko. Talagang yang putang yan. Gumamit ng masamang paraan. Suyan, maghintay ka. Ito, yung pangalawang beses na hinawakan niya ang kamay ko. Salamat. Sa pagtatanggol mo sa akin kanina sa harap ni Lu Manru, hindi kaya maapektuhan ang relasyon ninyong dalawa? Wala akong relasyon kay Lu Manru. Dati, yung nanay ko, may konting koneksyon sa nanay niya, kaya palagi niya akong hinahanap. Pero para sa akin, siya ay isang ordinaryong kaklase lang. Huwag kang magkamali. Ibig sabihin, nagpapaliwanag siya sa akin tungkol sa relasyon niya kay Lu Manru. Gets ko na. Salamat sa pagsuporta mo sa akin. Dapat lang yon. Kasi, asawa kita. Sa pagitan ng asawa at kaklase, alin ang pipiliin? Alam ko yan. Ang bilis niya maka-adapt sa pagiging asawa. O baka naman, may nararamdaman din siya sa akin. Naku, nakakahiya naman. Hindi kaya akala ni Subay. Sinadya kong halikan siya. Ano na iniisip mo? Ang lalim ng iniisip mo. Wala lang. Ito ang buwan na lagi kong pinagmamadalian. Laging matatag at mabait. Kahit kailan, hindi ko mapigilan ang sarili kong lumapit. Huwag nang malalim ang iniisip. Tara na. Shubay, hindi mo ba ako ipakikilala? Ito si Suyanhe, asawa ko. Si Song Minchen, kababata ko. Kumusta? Shubay, totoo bang ikinasal ka na? Dinala ko na nga sa'yo. Paano magiging peke yon? Ang bilis mo naman. Malaking bagay ang pag-aasawa, hindi mo man lang sinabi. Sa akin ng maaga. Sinabi ko na nga ngayon, hindi pa huli, para sa regalo mo. Narinig ko, si MS, So at si Shubay, ay magkasama sa isang ospital. Napakaganda ni MS, So. Malamang. Marami kang manliligaw, di ba? Paano mo napili si Shubay? Hoy! Huwag mong dalhin dito, yung pagiging pabiro mo. Manang, huwag kang mag-alala. Nagtataka lang ako, si Shubay, napakaseryoso. Paano may nagkagusto sa kanya? Ano ba? Ano bang gusto mo sa kanya? Ako. Ako. Hoy, ikaw. Huwag mo nang pahirapan ang asawa ko. Ako ang nanligaw sa kanya.
Tara na, bihira lang tayong magkita-kita. Sana'y magkasama kayong dalawa ni ate. Hanggang sa pagtanda. Tagay na. Sana nga. Magkasama tayo hanggang sa pagtanda. Gusto ko pa ng isang baso. Tara na. Matulog na tayo. Huwag kang aalis. Kapag hindi ka umalis, sasabihin ko sa'yo ang isang sekreto. CJ, hindi ako alis. Ano nung sekretong sasabihin mo sa akin? Sa totoo lang. Gusto kita. Mahal kita. Gusto na gusto kita. Gusto na gusto ko. Yung itsura mo kapag naka-white coat ka. Yung tipong napakaseryoso. Yung dating nang naka-uniforme. Gusto ko sanang hawakan. Hala, Ginoong Wen, bakit namumula ang mukha mo? Mainit ba? Ako. Medyo mainit nga. CJ, paliguan kita ng hangin. Ikalawang beses mo na akong hinahalikan. Wala na talaga akong magagawa sa'yo. Ang sakit ng ulo ko. Ang baho. Gaano ba ako kalasing kahapon? Uminom. Gusto kong hawakan. Mahal kita. Mahal kita. Suyanhe. Ano ba talaga ang ginawa mo? Wala na akong mukhang maihaharap. Gising ka na? Kung gising ka na, lumabas ka at kumain. Wen Subay. Nalasing ako, kahapon. Ang mga sinabi ko, huwag mo sanang isipin. Ano ang sinabi mo kagabi? Sinabi ko lang na mahal kita. Tinutokso mo ako. Ibig mong sabihin, gusto mo akong makita na nakasuot ng white coat. Huwag kang mag-alala, sa hinaharap. Araw-araw mo akong makikita. Ay. Buti na lang hindi ko sinabi sa kanya na may gusto ako sa kanya. Sa hinaharap, hindi na ako dapat uminom sa harap niya. Ano ang gagawin mo? Itatali ko ang seatbelt mo. Kung hindi, baka isipin ni Elrewen na may gagawin ako. Wala. Wala lang. Gusto mo? Gusto ko. Gusto mo ba ang kamay ko? O ako ang gusto mo? Matagal ko nang napansin, mahilig si Kim Relwen, natitigan ang kamay ko. Baka naman noon, dahil gusto mo ang kamay ko, kaya mo ako. Pinakasalan? Hindi. Hindi ganoon. Ano ang dahilan? Ako. CJ, biro lang. Kung hindi tayo alis ngayon, mahuhuli tayo. CJ. Ang dami kong ginawa buong araw. Pagod na ako. Gusto ko sanang hawakan.
CJ, pupunta na ako dyan. Ah, ikaw, aalis ka ba? May emergency sa ospital. Kailangan kong pumunta agad. Ah, sige, bilisan mo. Hoy, subay sa daan. Kahit na, kasal na kami. Parang si Wen Subay ay iniisip pa rin na ang pagitan namin ay para lang sa mga magulang. Si Wen Subay kaya, magugustuhan ba talaga niya ako? Itong mga nakaraang araw, si Subay ay laging abala ni hindi na makauwi. Hindi ko alam kung okay pa ba ang pakiramdam niya. Hoy, narinig mo na ba? Yung bagong dating sa ospital, yung anesthesiologist na, Lou Manro, ay grabe ang panliligaw kay Dr. Wen, ang ingay ng balita. Siyempre naman, si Lou Manro, sa lahat ng oras ay pumupunta sa opisina ni Dr. Wen. Gusto lang naman niyang magkaroon ng pagkakataon, di ba? Hoy, pinakabagong balita. Sunod-sunod ang operasyon ni Dr. Wen, at kasama si Lou Manro sa buong proseso. Ano sa tingin mo? Baka naman magkatuluyan talaga sila. Baka nga, parang nagdusa na rin silang magkasama eh. Mag-rounds muna tayo. Makakapagpahinga na rin. Tulungan niyo ako. Huwag po kayong mag-alala, sir. Tatawagin na namin ang doktor. Puntahan mo agad si Dr. Wen. Kuya Zubay. May pasyenteng dumudugo ang bibig. Nakakakilabot. Puntahan mo na siya. Doktor ka rin, maging profesional ka. Nasaan ang pasyente? Dalhin mo ako roon agad. Mukha ng sakit sa atay, spider angioma. Kumuha ka ng saline solution, bilis, linisin ang bibig ng pasyente, para hindi siya mabulunan. Kuya Zubay. Marami ka nang naoperahan ngayon. Gusto mo bang palitan natin ng ibang doktor? Wala ng oras. Kailangan siyang tulungan kaagad. Kunin mo ang Sengstaken Blakemore tube, bilis. Normal ang temperatura mo ngayon. Magdalawang bote pa ng dextrose, tapos pwede ka nang umuwi. Yan, marami ulit tayong pasyente ngayon. Abala na naman tayo buong araw. Kaya mo yan, kaya mo yan. Malubha ang kalagayan ng pasyente. Linisan mo agad ang daanan ng hangin. Wen Subay, tutulungan kita. Kunin mo ang suction. Sige. Nalinis na ang bibig ng pasyente. Ginoong Wen, ano ang kailangan gawin? Gagawin ko ang lahat para makatulong. Bumaba ang blood pressure ng pasyente sa 85/50ths, heart rate 140. Patuloy na bumababa ang blood pressure ng pasyente. I-push ng octreotide para mapigilan ang pagdurugo. Bumalik na sa normal ang blood pressure ng pasyente. Tumigil na ang pagsusuka ng dugo. Pansamantalang stable na ang kalagayan. Dalhin ang pasyente sa operating room. Magsisimula ang operasyon makalipas ang 10 minuto. Hindi nga katakataka na, itinatanging propesor ng medisina ka ng ospital. Ilang araw ka nang nag-ooperate ng tuloy-tuloy. Pero ang steady pa rin ang kamay mo. Kahit ako na tinaguri ang pinakamahusay na surgeon dito sa ospital, ay nahihiya sa sarili ko. Sobra naman ang papuri mo, Dr. Wang. Sa pagtutulungan natin ngayon, Magaling din yung isang doktor na yun. Kalmado at profesional. Maganda at magaling. Gusto ko talaga siyang kunin para sa department natin ng surgery. si Suyanhe sa harap ko, madalas namumula ang mukha. Mahiyain at tahimik. Pero sa trabaho, desidido at mabilis kumilos. Nakakabilib talaga. Magaling na siya. Bakit? Kilala mo ba siya? Kilala ko siya. At masyado pa nga akong pamilyar sa kanya. Kuya Zubay, matagal ka ng busy. Hindi pa tayo masyadong nakakapag-usap ng maayos. Libre kita ng pagkain. May alam akong restaurant na masarap ang pagkain. Iayos mo ang operating record ng pasyenteng yon kanina at dalhin mo sa opisina ko. Salamat. Ang pagtrato mo sa pasyenteng ito ngayong araw ay malubhang paglabag sa Medical Code of Conduct. Ilalagay ko sa work feedback mo ang totoong nangyari. At sa mga operasyon ko sa hinaharap, hindi ka na pwedeng sumali. Manro. Hindi ba? Kakain ka sana ngayon, kasama si Dr. Wen. May gagawin pa ako ngayon. Kaya hindi muna ako makikipagkita kay Zubay. Sa ibang araw na lang.
Ako na ang mag-aaya kay Zubay, para kumain kasama ang nanay niya. Yung doktor na tumutulong kay Zubay, ano ang pangalan? Suyon, tama ba? Magaling siya. Ano? Interesado ka kay Suyan? Kilala mo siya? Ipakilala mo naman ako. Sa ibang araw, ipapakilala kita sa kanya. Yan. Ang galing-galing mo talaga ngayon. Salamat sa papuri, Lily. Walang anuman. Hihintayin kita sa harap ng ospital. Yanhe. Salamat sa'yo. Okay na ang pasyente. Mabuti naman. Kanina sa ward, magaling ang ginawa mo. Bilang guro, ako'y natutuwa. Siyempre, magaling magturo si Guro Wen. O nga pala, may iba ka pang gagawin mamaya? Sunod-sunod ang trabaho ko nitong mga nakaraang araw. Katatapos lang ng ilang malalaking operasyon, wala na akong ibang gagawin ngayon. Pero sa makalawa, may munting biyahe ako. Sige, umuwi ka na. Isasama muna kita sa loob. Uwi na muna ako. Ingat sa bayahe. Ang pagtangi ng palihim, isang malaking sakuna para sa isang tao. Bawat kilos at salita niya ay kayang magdulot ng napakalaking daluyong sa puso. Dapat sana, maaari ko namang sabihin sa kanya sa telepono tungkol sa biyahe ko, pero naisip kong sabihin sa kanya ng harapan. Ano ba nang nangyayari sa akin? Suyan. Ano na naman ang kailangan mo? May doktor sa aming departamento ng anestesya na gustong makilala ka. Pinapakiusapan akong maging tulay para itanong ang opinyon mo. Ayokong makipagkilala at wala rin akong sasabihin sa'yo. Paalam. Huwag mong isiping, ikinasal sa'yo si Zubay dahil gusto ka niya. Ginawa lang niya yun para sa pamilya niya. Maghihiwalay din kayo balang araw. Habang may doktor pang interesado sa'yo. Huwag kang magpakapilya. Baligtad ang sinasabi mo. Sa totoo lang, sa tingin ko, ang pakikipag-asawa sa kanya ay makakabawas ng abala. Ikaw. Saan mo nakuha ang lakas ng loob mo? Wala kang pakialam dyan. Ang pagitan naming mag-asawa ay wala sa lugar ng iba na makialam. Ako ang pinakamalapit kay Zubay. Hintayin mo na lang ang diborsyo ninyo. Ang pakikipag-asawa kay Wen Subay, hindi ko kailanman pinagsisihan. Kahit na sa huli ay magdiborsyo talaga kami. Ayos lang. Kahit papaano kami ni Wen Subay ay may magandang alaala. Yanhe, sumakay ka na. Kailangan kong humanap ng paraan para magdiborsyo si Kuya Zubay at si Suyan. Bakit ka sumundo sa akin ngayon? Wala lang akong ginagawa sa bahay. Ganun ba? Yun lang ba ang dahilan? Salamat, Yiwen. Palagi ka bang ganyan ka formal? Hindi. Ako. Ang ibig kong sabihin, hindi mo kailangang maging masyadong formal sa akin. Mag-asawa tayo. Hindi ba? Gets ko na. Kamakailan lang, ikaw at si Lumanru ay laging magkasama. Hindi. Kaninang umaga lang siya pumasok para mag-shift. Hindi kayo magkasama noon. Wala naman. Bakit bigla mo siyang binanggit? Kanina, pumunta siya sa akin para magpakita ng lakas. Nagpakita ng lakas. Marami siyang sinabi sa akin ng mga kakatuwang salita. Ano ba ang sinabi niya? Kung sasabihin ko, Wen Subay,
Maniniwala ka ba sa akin? Sabihin mo na lang ng diretsyo. Sabi niya, gusto niyang ipakilala sa akin ang isang doktor mula sa aming department. Huwag mo na lang siyang pansinin. Kung may mag-add sa'yo sa WeChat sa susunod, huwag mo na lang siyang pansinin. Ako na ang bahala. CJ, Parang hindi niya alam na dapat siyang mag-ingat sa harap ko bilang lalaki. Pero mag-asawa na tayo. Kaya wala namang problema. Ang galing ng performance mo sa ward kanina. Ang galing talaga. Bukas, day off mo. Pwede ba kitang makasama sa pagkain? Para pag-usapan ng mga experience? Si Songkai at si Suyanhe ay matagal nang magkasamang nagtatrabaho. Ngayon, iniimbitahan niya ang kasamahan niya sa pagkain ng pribado. Nagpaparamdam ba siya kay Yanhe? kagabi, hindi ba sa sala ako nakatulog? Paano ako nakauwi sa kwarto? Siguradong si Wen Subay ang nagbuhat sa akin pabalik. Salamat sa papuri. Hindi na kailangan ang pagkain. May problema ba? Mas profesional ang mga guro kaysa sa akin. Nasa business trip si Wen Subay. Hindi ko alam kung kailan siya babalik. Ay nako. Ito na ang huling mensahe bago sumakay ng eroplano. Hindi na ipadala. Siguradong pagagalitan na naman ako pag uwi. Sa girlfriend mo ba, nagmimensahe? Oo. Alam ng girlfriend ko na pupunta ako sa disaster area para tumulong. Kaya pinagbilinan niya akong mag-ingat talaga. Pero hindi na ipadala ang mensahe. Tuwing may business trip ka, nagmimensahe ka sa kanya? Oo. Alam mo naman, Kuya Shu. Kami ng mga doktor. Kapag nagkabuhay-buhay, wala nang oras. Kaya napagkasundoan namin na kapag wala ako sa tabi niya, magpapadala ako ng ganitong update sa kanya para hindi siya mag-alala. Mga single tulad nyo. Hindi nyo talaga maiintindihan yan. Ganito ba pala dapat? Baka naman, nag-aalala rin si Suyanhe sa akin. Kung mag-asawa na nga kami, dapat ko rin bang mag-update sa kanya? Nakarating na ako. Maya-maya, alis na kami papunta sa site. Wen Subay, nagkamali ba siya ng send ng mensahe? Bakit hanggang ngayon, hindi pa siya nagre-reply? Baka nakipagkita siya, doon sa si Songkai. Hindi ba't nag-business trip ka? Bakit ang bilis mong bumalik? Bakit kahapon, hindi ka sumagot sa mensahe ko? Kahapon. Nag-message ka sa akin. Yung tungkol sa pagpunta mo sa site. Siyempre naman, Akala ko nagkamali ka lang ng send. Kaya, hindi ako sumagot. Hindi pa kailanman, nagpaalam sa akin si Wen Subay.
Bakit bigla ka na lang nag-send ng ganyang mensahe? May kailangan ka ba? Siyempre, may kailangan ako. Kahapon, kumain ka ba kasama si Songkay? Songkay. Anong kinalaman niya? Kahapon kasama ko si Lily. Nag-inspect ng mga kwarto buong araw. Salamat sa papuri. Hindi na kailangan ang pagkain. Kung may problema, mas bihasa ang mga guro kaysa sakin. Ginoong Wen, nagselos ka ba? Hindi ako nagsiselos. Galit lang ako. Pumunta ako para tumulong sa disaster area. Ikaw na asawa ko, wala man lang nagpakita ng pag-aalala. Ano, pumunta ka sa disaster area? Nasugatan ka ba? Kaya pala, nag-aalala pala siya sa akin. Hindi lang niya alam na pumunta ako sa disaster area. Matibay ang katawan ko, asawa mo. Lahat ay maayos. Hala, mabuti naman. Ang saya-saya niya. Baka naman, dahil nagpakita ako ng pag-aalala sa kanya. Mula ngayon, kung may emergency surgery o iba pang gawain, magme-message ako sa'yo. Ibig mong sabihin, magpapaalam ka sa akin tungkol sa iyong mga gawain. Bukas, wala akong gagawin. Pagkatapos ng trabaho sa tanghali, magkita tayo para kumain. CJ, mamaya, pupuntahan kita. CJ. Tapos na ako sa trabaho. Pupunta na ako sa'yo ngayon. Kuya Zubay. Matagal na kitang gusto. Kaya pala, ganito na pala ka-close, si Lumanru at si Wen Subay. Kaya naman pala, sigurado siyang, maghihiwalay kami ni Wen Subay. Lumanru. Hindi ako interesado sa'yo, at hindi kita kailanman nagustuhan. Maging disente ka. Bakit? Zubay. Ang tagal na nating magkakilala. Pareho ang estado ng pamilya natin. Bagay na bagay tayo sa lahat ng aspeto. Pero bakit hindi mo ako pinili? May asawa na ako. Sana sa hinaharap, huwag mo nang ulitin. Ang mga ganyang pagkilos na nakakalito. Zubay. Hindi ba't nahuhumaling ka na kay Suyan? Anong meron kay Suyan kumpara sa akin? Ang asawa ko, syempre, ang pinakamaganda. Lumanru. Kung maririnig ko pang, sinisiraan mo ang asawa ko. Hindi ako mag-aatubiling gamitin ang koneksyon ko. Napaalisin ka sa ospital na ito. Laging profesional at personal na hiwalay si Wen Zubay. Pero ngayon, dahil kay Suyan, gagamitin niya ang koneksyon niya. Suyan. Hindi ko hahayaang magtagumpay ka. Yanhe, hindi ka pa ba tapos? Pasensya na, hindi pa ako tapos sa trabaho. Kumain ka muna. CJ, huwag mong kalimutang kumain. Ang hirap nang makipagkita sa crush ko para kumain. Suyanhe, Suyanhe. Bakit wala kang lakas ng loob na pumunta? Pero, si Wen Subay at Lumanru, ang close nila. Kung pupunta ako, hindi ba't para lang akong nagpakababa? Yan. Bakit nandito ka pa? Hindi ka pumain. Kinansela. E di sumama ka sa akin. Dadalhin kita sa bar. Sakto, gawin natin ang ibang bagay para maiba ang isip. Tara. Ate, narinig ko, doktora ka pala. Eh di ba sa trabaho mo? Mahirap talaga yon. Okay lang. Kumusta? May trip ka bang type? Huwag kang makulit. Paano pwedeng makapantay kay Wen Subay? Sige na. Tara, tagay. Ganito na kalate. Hindi pa ba tapos si Yanhe? Zubay, bihira nga tayong makalabas. Bakit cellphone mo lang ang inaasikaso mo?
Di mo maintindihan yan, wala ka namang asawa. Eh asawa mo, bakit hindi sumama? Abala siya. Zubay, mukhang seryoso ka na talaga, kay Suyan ha. Ngayon, parang asawang iniiwan sa bahay, na nagmamaktol ka. Umalis ka dyan. Tingnan mo nga, kailan ka pa naging ganito ka-istrikto sa paghawak ng cellphone? Naghihintay ng reply ng babae? Ikaw, nahulog na ang loob. Yanhe, tapos ka na ba? Nagsama kami ni Song Mingchen. Kumain ka na ba ng hapunan? Anong gusto mo? Bibili ako para sa'yo pabalik. Ginoong Wen, pasensya na at naghintay ka. Baka ito na, ang tinatawag na pagmamahal. Zubay, di ba asawa mo yun? Sa paligid niya, ang daming binatilyo. Mukhang masigla at bata pa. Zubay, mukhang ayaw ka na ng asawa mo. Kung di ka magsasalita, walang mag-akalang pipi ka. Ire-reply ko kaya, pero paano ba magre-reply? Naku, ang kamay ko naman. Bakit ba bigla akong nagpadalos-dalos at tinanggihan ang imbitasyon ni Wen Subay? Yan, bakit parang wala kang gana? Hindi kaya. Nag-iisip ka tungkol kay Professor Wen. Hala, syempre naman, siya ang iniisip ko. Huwag mo nang isipin yan. Inaya kita ngayon para maglibang tayo. Yung binatilyong yun, ay patuloy na, nagpapakita ng interes sa'yo. Ano sa tingin mo? Wala akong interes. Pupunta muna ako sa CR. Hintayin mo ako dito. CJ, Nasaan ka? nasa bahay ako, nagpapaligo ng paa. Nagpapaligo ng paa? Nagpapaligaw ka lang ng lalaki? Masarap ba ang alak? Mainit ba ang loob ng binatilyo? Hindi mo ba inom kasama ang mister mo? Masarap ba ang alak? Mainit ba ang loob ng binatilyo? Hindi mo ba inom kasama ang mister mo? Ang laki ng pagkakataon. E di nalaman na ni Wen Subay na nagsisinungaling ako sa kanya. Sana naman. Guni-guni lang ito. Bakit nandito pa rin siya? 36 na paraan. Ang pagtakas ang pinakamabuti. Hoy, ate, pwede ba tayong magpalitan ng WeChat? Sa susunod na lang. Tabi po. Mrs. Wen, saan ka pupunta? Ay, ang swerte naman. Nga, swerte. Hindi ko inakala na makakasabay ko pa si Fisu sa bar na nag-o-overtime. Huhuhu, talagang hindi dapat magsinungaling. Nahuli pa mismo ng taong involved. Napakaliit na posibilidad na abutan pa. Ano nang gagawin ko? Tiyak na ngayon, masama na ang impresyon niya sa akin. Pare, kung gusto mo ng WeChat, pumili ka. Nauna ako. Ate, 8. Baka ganito, ang tipo ni Suyanhe. 8. Sabihin mo, kung sino ang nauna. Wen Subay. Nagsiselos ba siya? Siya ang nauna. hindi. Mahal. Uwi na tayo. Wen Subay. Ikaw, pakinggan mo ako. Si Lily, malungkot. Sasamahan ko siya. Lily, mabuti ka. Ginamit kita para makalusot. Pasensya na talaga. Baka sa labas, single pa rin ang image ni Rewen. Sa susunod na may ganitong mangyari, pakiusap ni Rewen, sabihin mo na lang direkta, na ikaw ay may asawa na. Si Wen Subay ang asawa mo. Wen Subay, ibig sabihin, ipalalabas na ang kasal natin? Pero kaninang umaga, kasama pa niya si Lumanru, at magkasama sila. Paano bigla na lang? Nakakapagsabi siya sa akin ng ganitong mga salita. Narinig mo ba? Narinig ko. Sana yung mga taong may ibang intensyon kay Suyanhe, kapag narinig ang balita ng kasal niya,
ay tumigil na. Hindi mahanap ng designated driver ang lugar. Hahanapin ko siya. Dito ka lang, hintayin mo ako. Huwag kang babalik doon, para humanap ng ibang lalaki. Narinig mo ba? CJ, Yan. ano nang ginagawa mo rito? Ikaw nga, busy ka ba nitong mga nakaraang araw? Kung may sasabihin ka, sabihin mo na. Anong tono mo sakin? Kahit papaano, ako ang iyong tiyahin. Tama. Ang tiyahing, pinalayas kami ng nanay ko sa bahay. May kailangan po ba kayo? Yan, ikaw at si Manro ay magkasama sa trabaho. Bilang ate, hindi mo man lang siya tinulungan. Pinag-initan mo pa siya. Manru, nagsumbong na naman siya. Pagkalipas ng napakaraming taon, ang alam lang niyang gawin ay magsumbong. Hindi pa ako tapos magsalita. Kung hindi kayo magkasundo ni Manro, maghanap ka na lang ng ibang trabaho. Akala mo ba ang buong mundo ay umiikot sa pamilya Lu? Susunod lang kami sa gusto mo. Suyan, hindi kita kinakausap para makipag-usap. Sumunod ka na lang. Kung hindi, marami akong paraan para mawalan ka ng trabaho. Ikaw, Iyahin. May ginawa ba ang asawa ko, nalabag sa batas ng langit, at nagalit kayo ng ganito? Asawa. Kayong dalawa ay ikinasal na. Hindi pa namin naabisuhan ang inyong kamahalan. Sumasang-ayon ba ang pamilya ninyo? Paano naman si Manro? Alam ba ni Manro? Malapit kayo sa nanay ko. Hindi ba niya sinabi sa inyo? At saka, alam man o hindi ni Lumanru, wala akong pakialam. Gusto na gusto ng pamilya namin si Yanhe. Mahigpit silang nagbilin sa akin na protektahan si Yanhe. Sino ba ang may galit kay Yanhe? Ibig sabihin, kalaban nila ang aming pamilya, ang mga Wen. Yanhe, nandito ako para sa'yo. parang, palagi siyang, sa mga sandaling nahihirapan ako. Siya ang humaharap para sa akin. Okay lang, umalis na tayo. Kahit ngayon, si Eresu ay naging isang matatag at magaling ng doktor. Pero bilang asawa ni Eresu, inaasahan ko pa rin na kapag may problema, ako ang unang isipin mo. Gusto kong tumayo sa tabi ni Eresu. Pwede ba? Pwede ba? Sabi niya, ipagtatanggol niya ako. Sabi niya, wala siyang kinalaman kay Lumanru. CJ, Bukas ng umaga, may seminar ako. Hindi na ako makakasabay sa'yo papasok. Pero, pagkatapos ng trabaho sa tanghali, mag-lunch tayo, okay lang ba? CJ, maghihintay ako sa'yo. CJ, Yan. Ang sama ng ginawa mo kahapon. Nag-text ka lang, tapos umalis ka na. Ay, pasensya na. Sa susunod na lang, ilibre kita. Usapan na yan ha. Ganito na pala ka-late. Si Wen Subay, dapat tapos na sa trabaho, di ba? Mamaya, ano kaya ang kakainin natin? Bakit kailangan? Si Wen Zubay lang ang masusunod. Sa tingin ko, ang teorya ko ay walang mali. Bakit niya ito tinanggihan? Hindi ba't sila yung mga doktor na sasama sa seminar? Ano nang nangyari? Tumahimik ka nga, kasalanan natin kasi hindi tayo kasing galing nila. Anong hindi kasing galing? Mahigit 10 taon na akong nasa ospital na ito. Ang kayang gawin ni Wen Zubay, kaya ko rin. Dahil lang ba nakapag-aral sa abroad? Wala na siyang respeto sa iba? Si E.T. Wen ay nagturo sa isang top medical school sa ibang bansa. Pinabalik siya ng ospital para magtrabaho ulit. At sa panahon ng kanyang pagtatrabaho, lahat ay nakita ang kanyang kakayahan. Director Liu, sa tingin mo ba mas magaling ka kay E.T. Wen? Anong pakialam mo? Naiintindihan mo ba ang pinag-uusapan namin? Talagang hindi ko alam kung ano ang pinag-uusapan ninyo. Pero sa isang academic discussion, bawat isang narito ay malayang makapagsalita. Kung may problema, sa sinabi ni E.T. Wen, pwedeng sabihin ng harapan, hindi yung tinitira siya sa likod. Anong alam mo, isang maliit na doktor ka lang. Ako sa tingin ko, isa ka na namang babae na nabola, ng mukha ni Wen Zubay. sana nga, maakit siya ng mukha kong ito. May narinig akong kasabihan. Kapag ang isang tao ay napakagaling sa lahat ng bagay, ang mga tao ay hahanap ng buta sa kanyang itsura.
Director Liu, napaka-importante sa'yo. Ang mukha ni E.T. Wen. Dahil ba, wala ka nito? Hehe. Yan. Ito ang like ko para sa'yo. Hindi ko alam. Na ang galing mo palang manginis, Yanhe. So yan. Hindi ka pa naman consultant surgeon, di ba? Naniniwala ka ba na pwedeng hindi kita payagang mag-operasyon? Ang lakas ng loob mo, Director Liu. Kung tama ang alaala ko, ako ang clinical instructor ni A.V. Su. Kailan pa siya dumating? Gaano karami ang narinig niya? Ano nang gagawin ko? Pinuri ko siya sa likod niya, tapos narinig mismo niya. Nakakakahiya talaga. Kanina ang tapang-tapang mo. Ngayon nagtatago na parang pagong. Nandyan na si Dr. Wen. Narinig ko sa labas ng pinto na parang may nagdududa sa theory na inilahad ko sa meeting. Sino kaya ang doktor na hindi nakakaintindi? Nagkakamali po kayo, Dr. Wen. Nag-uusap-usap lang po kami ng simple. Sa susunod, mas mabuti kung direkta ninyong ibabanggit ang pagdududa. Sasagutin ko ng may pasensya. Narinig niya lahat. Nakakakahiya. At tungkol naman kay Director Liu. Kung maaari bang maging lead surgeon si Irisu, iyon ay pag-uusapan ng Dian at ko bilang kanyang instructor. Kailan pa nagkaroon ng ganoong kapangyarihan si Director Liu? Nagbibiro lang po ako. Dr. Wen, hindi naman kailangan gawing malaki ang usapan. Mabuti naman. Medyo mahiyain ang estudyante kong ito. Sa susunod, Director Liu, huwag na kayong magbiro ng ganyan. Hindi pa po ba kayo kakain, Dr. Wen? Samahan ninyo na lang po kami. Pag-usapan natin ang mga kaso. Hindi na. May usapan na ako ng asawa ko. Siya. Diretso lang siya. Sinabi niyang asawa ko siya. Yan. Ikaw at si Professor Wen. Kayo. Kasal na kami. Mabuti naman, hindi pa namin alam. Ang galing ninyong magtago. Kapag may handaan na, siguradong ipapaalam ko sa lahat. Yan. Ganitong bagay, itinago mo pa sa akin. Dagdagan ng isang pagkain. Saka lang kita mapapatawad. Walang problema. Kailangan na naming maghanda ng abuloy. Tara na, kain tayo. Huwag na nating istorbohin, mag-asawang nagde-date. Kanina, ang lakas ng dating ni Dr. Wen. Parang sa teleserye. Gusto ko silang panoorin. Salamat. Yanhe. Salamat sa'yo. Ikinararangal kong maging asawa mo, na pinoprotektahan mo ako ng matatag. Wala lang. Kasalanan ni Director Liu. Masyadong masakit ang sinabi niya. Sinabi niyang swerte siya. Para sa akin din ba? May konting pagtingin. Sige na. Nag-reserve ako ng isang magandang restaurant. Tara, tikman natin. Hay. Busog na busog ako. Ang sarap. Ulitin natin sa susunod. Hello, Ma. Ano yon? Okay lang ba ang pakikasama mo kay Shubay? Bukas, day off kayo, may plano ba kayo? Okay naman. Bukas. May plano ka ba bukas? Hello, Ma. Bukas, wala akong gagawin. Ano yon? Mabuti naman, nandito kami ng nanay mo sa kalapit na lungsod, naglilibang. Pumunta kayo rito para mag-relax. Ma, ngayon? Oo, naka-reserve na ang hotel at tickets para sa inyo. Bilis, punta na kayo. Parang hindi maganda ito. Baka makaapekto ito sa iba mong plano. O kaya, sasabihin ko kay Ma, huwag na lang. Okay lang. Hindi pa tayo nagtatravel ng magkasama. Tara, mag-travel tayo. Naku, paano ko nakalimutan? Kasama ang mga nanay sa biyahe. Kailangan kong magsama ng kwarto kay Wen Subay. Pero peke lang naman ang kasal natin, ah. Ano na ang gagawin ko? Ma, maaga kayong matulog. Ano ba ang ibig niyang sabihin? Talaga? Magkasama tayong matutulog? Sige, magpahinga kayong mabuti. Hindi na kami makakaabala sa inyong dalawa. Ma! Ang tagal-tagal ko na, hindi nakasama sa'yo. Pwede bang, makisiping ako sa'yo? Ilang taon ka na ba? Gusto mo pang makisiping sa nanay? Hindi ka ba nahihiya? Pasok ka muna at magpahinga. Aray, kung alam ko lang, sana may iba akong dahilan. Pasensya na. Nahihirapan ka dahil sa akin.
Bakit naman ako mahihirapan? Kasi, wala namang pagmamahalan sa pagitan natin. Baka naman, magpabook na lang ako ng isa pang kwarto sa baba. Nakalimutan na ba ni Ilrewen na lehitimong mag-asawa tayo? Hindi pwede. Hindi pa ako sigurado. Ano ba talaga ang nararamdaman ko kay Wensubay? Hindi pwedeng basta-basta na lang. Itong malabo ang lahat. Sa ibang kwarto na lang ako. Bakit? Ayaw na ayaw mong makipagtabi sa akin. Ako. Wala naman. Lene. Sige na. Hindi mo pa ba naiintindihan? Plano ito ng dalawang nanay natin. Kahit bumaba ka ngayon para magtanong ng kwarto. Ang staff, sasabihin lang din na wala. Ano nang gagawin natin? Ako sa sofa. Ikaw sa kama. Isang gabi lang naman. Okay lang. Ako na lang sa sofa. Tama na. Kung magpapaawat-awat ka pa, baka sabay na tayo sa isang kama. Ako, maghihilamos muna ako. Yan he. Kailan kaya? Lalapit ka pa sa akin. Yan he. Mag-selfie tayo. Mag-asawa tayo, di ba? Bukod sa litrato sa marriage certificate, wala tayong kahit isang picture na magkasama. Parang hindi normal yon. Tama ka. Nag-asa na naman ako. Halika. Ikaw. Ano? Natakot ka? Yan he. Mag-asawa tayo. At saka, hindi naman ba to ang puso ko? Ano ang ibig sabihin ng mga sinabi ni Wensubay? Baka naman. Nagugustuhan na ba niya ako? Yan he. Gusto mo bang subukan natin? Maging tunay na mag-asawa? Gusto ko. Suyanhe. Bakit ang dali-dali mong pumayag? Yan he. Masaya ako na pumayag ka. Masaya rin ako. Na nagustuhan mo ako. Ito, bukod sa wedding photo. Ang unang picture naming magkasama, ni Wensubay. Hoy. Mukhang masayang-masaya ang isang tao kasama ang asawa niya ah. Siyempre naman. Suyan. Ipinagmamalaki mo bang nakapag-date kayo ni Zubay? Kapag nalaman ng buong ospital ang kalokohan mo. Tingnan natin kung makangiti ka pa. Hindi ko inakala si Suyan na ganoon pala siyang klaseng tao. Totoo. Mukha namang seryoso at matino. Pero sino ang mag-aakala na gagawin niya ang agawin ng nobyo ng iba? Kaya pala, noong dumating si Dr. Lo, ay agad niyang inasinta si Dr. Wen. Yun pala, sila ang orihinal na magkasintahan. Nasira lang dahil kay Suyan. Si Suyan, ang nanay niya noon, galing sa probinsya. Pinilit niyang makapag-asawa ng mayaman. Mukhang si Suyan naman ngayon, ang gustong tularan ang tagumpay ng nanay niya. Si Lumanru na naman. Akala mo hindi ako kaya? Huwag mo akong maliitin. Suyan, ano ba ang problema mo? Lumanru, alam mo kung ano ang ginawa mo. Malinaw sa iyo iyon. Suyan, wala naman akong sinabing mali. Alam mong may relasyon kami ni Zubay, pero nilandi mo pa rin siya. Gaya-gaya ka sa nanay mo, gustong makapangasawa ng mayaman. Sasabihin ko sa iyo, panaginip lang iyan. Sa huli, magiging katulad ka lang ng putang inang nanay mo. Palalayasin ka rin. Suyan, sobra ka na. Lumanru, kung magsasalita ka pa ng masama, hindi na lang isang sampal ang katapat mo. Suyan, papatayin kita. Lumanru, ano ba ang relasyon natin? Kuya Zubay, hindi mo ba naaalala? Noong high school, ako lang, ang babaeng nasa paligid mo.
Hindi ako naniniwalang, wala kang nararamdaman para sa akin. Lu Manru. Huwag kang maglokohan. Hindi ba't noong high school, ginawa mo ang lahat para walang ibang babaeng lumapit sa akin? Ang mga pakulo mong yan. Alam ko ang lahat. Si Yanhi ang asawa ko. Magsorry ka sa kanya, o umalis ka sa ospital na ito. Ikaw ang bahala. Bagamat, alam ko nang wala talaga sa pagitan ni Naksubay at Manru. Masaya pa rin ako nang direkta niyang ipaliwanag. Dr. Su, kumusta? Satisfied ka ba sa resulta ngayon? Wala bang naramdaman na ang galing-galing pala ng asawa mo? Ilset, ang galing mo talaga. Salamat ha, Dr. Wen. Palang-pala sa pagitan ni Wen Subay at Lu Manru. Hindi naman pala talaga may malabong relasyon. Ako lang ang nag-overthink. Malaking tulong ang ginawa ko para sa'yo, pero ang iba, salita lang ang kayang ibigay. Nakakalungkot naman yon. Ano nang gusto mong pasasalamat? Gusto mo bang manlibre ako sa'yo? Gusto ko. Wala akong nakita. Wala talaga akong nakita. Sige, tuloy lang kayo. Xiao Qin, anong nangyari sa'yo? Bakit ka ganyan kabalisa? Nandito rin pala si Dr. Wen. Anong ginagawa ninyo? Sino ba ang hindi nakakaalam? Si Dr. Wen at Dr. So. Kakakasal lang ng hindi pa matagal. Normal lang naman na maglambingan sila, di ba? Tama na. Parang ang alam-alam mo pa. Single ka rin naman, di ba? Mahiyain ang asawa ko. Madaling ma-conscious. Ingat kayo sa mga sinasabi. Mahal, umalis na tayo. Sige, asawa. Tara. Mahal, uwi na tayo. Sige, asawa. Ang ginawa ni Dr. Wen kanina, sobrang astig talaga. Iyon, napakaswerte mo at may asawa kang ganyan. Ang saya-saya mo siguro. Nga. May asawa akong handang ipagtanggol ako at umiiwas sa ibang babae. Talagang masaya ako. Sobrang swerte ko. Iyon, kailangan mong panatilihing sayo ang puso ni Dr. Wen. Huwag mong hahayaang maaga siya ng iba. Huwag kang mag-alala, gagawin ko. Kaya mo yan. Kaya mo yan. Ano to? Ito ang candlelight dinner na inihanda ko para sa'yo. Espesyal na pasasalamat sa mga ginawa mo para sa akin ngayon. At saka, tayo na lang kaya ang magsama sa iisang bahay? Talaga? Kain na tayo, baka lumamig na yung pagkain. Ito yung sabaw ng pawikan na niluto ko ngayon. Tikman mo. Pawikan. Air Su. May iba ka bang gustong ipahiwatig? Wala. Hindi ako. Gusto ko lang. Sige na. Biro lang. Hindi kaya akala ni Wen Subay gusto ko. Suyanhe. Paano mo nagawa ang ganitong kalokohan? Tiyak akala ni Wen Subay, ako'y isang babaeng malibog. Tapos na ako kumain. Mauna na akong maligo. Hintayin mo ako sa kwarto. Ano? Hintayin kita sa kwarto. Huwag kang magsalita ng paikot-ikot. Suyanhe, kumalma ka. Hindi pwede. Bigla na lang bumilis ang tibok ng puso. Nandito ka na. Ito ay ipinagawa ko pa. Minadali para matapos. Walang katulad sa buong mundo. Air Su, gusto mo bang isuot ito? gusto ko. Gusto na gusto ko ito. Mukhang ang pulseras na ito ay kapareho ng kay Wen Subay. Ikaw, anong gagawin mo? Anong gagawin ko? Alam mo na yan matagal na. Yung sabaw ng pawikan. Ako wala akong ginawa. Sabi mo wala. Nakapikit na nga ang mga mata mo. Ikaw, Sige na. Huwag kang mag-alala. Bago ka pa man maghanda. Wala akong gagawin sa'yo. Gabi na. Matulog ka na ng maaga.
akala ko imposible nang mapangasawa kita, ay isang malaking pangarap na lang. Hindi ko inakala na magigising araw-araw sa tabi ng taong mahal ko. Anong ginagawa mo? Wala. Parang may narinig ako kanina. May narinig akong mahal. Alam ko naman na hindi mo gusto ang kamay ko, di ba? Gusto mo bang hawakan? Ang ganda talaga ng kamay niya. Asawa ko naman ito. Sayang naman kung hindi ko hahawakan. Kumusta? Nasiyahan ka ba, Irsu? Kailangan na nating pumasok. Baka tayo mahuli. Suyanhe. Paano ka naman ganyan sa harap ni Wen Subay? Wala ka talagang kontrol sa sarili. Dr. Wen, may tumawag sa emergency room. May manggagawa sa construction site na malubha ang kondisyon. Ang operasyong ito ay kailangan ng internal medicine at critical care. Sige, pupunta na ako. Sabihan mo silang maghanda. Ano pa? Sige na. Pero ngayon, ang mga doktor sa internal medicine na pwedeng mag-opera, nasa operasyon na lahat. Wala na talagang mahihiram na doktor. Tabi-tabi po. Bilis-bilis. Nako, dumating na ang pasyente. Tutulong muna ako, Dr. Wen. Huwag kang mag-alala, may paraan dito. Ako ang may lead qualification sa internal medicine. Sa akin na ang internal medicine. Yanhe, ikaw ay doktor sa critical care at emergency medicine. Ikaw ang mag-assist sa akin bilang lead surgeon. Pero ako, hindi pa ako naging lead surgeon. Naniniwala ako sa'yo. Dapat lalo kang maniwala sa sarili mo. CJ, Nagsishock ang pasyente. Respiratory failure. Ihanda ang ventilator. Mag-set up agad ng A-line. Bumalik na sa normal ang usi. Nagtagumpay tayo. Subay, nagawa ko. Sabi ko sa'yo, kaya mo yan. Dr. Su, maraming salamat sa tulong mo. Hindi ko inakala na bagong regular ka pa lang, ay kaya mo nang gawin ang ganito. Kahirap na operasyon, walang hanggan ang potensyal mo. Trabaho ko lang yon. Ang pagliligtas ng buhay at paggamot sa may sakit. Tungkulin yon ng isang doktor. Dr. Su, huwag kang mag-alala. Iuulat ko ang operasyong ito sa mga namamahala para bigyan ka ng first class merit. Kailangang i-report. Napakagaling talaga ng aming Iresu. Baka balang araw, mahabol mo na ako. Salamat talaga sa'yo, Ginoong Wen, sa walang sawa at buong pusong pagtuturo mo. Kaya mabilis akong umunlad. Pero ang surgery ngayon, kinakabahan talaga ako. Hindi ko alam yan. Ang alam ko lang. Maganda ang samahan natin. Nakapagligtas tayo ng isang buhay. Sige, hindi pa man tayo nakakakain. Busog na ko sa pagmamahalan nyo. Sige, mauna na ko. Pasensya na, Yanhe. Dapat kasama natin ang nanay sa tanghalian para maghapunan pero biglang may ipinatawag ang departamento para mag-train ako ng mga baguhan. Okay lang. Sige, asikasuhin mo lang yan. Sige, aalis na ko. Esan, Yan. Masaya talaga ako na masaya ka na ngayon. nanay, tayo, masaya na tayong lahat ngayon. Bakit hindi sumama sa'yo si Zubay ngayon? May training siya ngayon para sa mga baguhan, kaya hindi siya makakapunta. Nagpaabot pa nga siya ng pasensya sa'yo. Nag-aya pa siya na magkita kayo sa bahay, balang araw. Sige, maghihintay ako. Anong sinabi mo? Yan. Inatake uli ang lolo mo. Nasa ospital na siya. Mukhang malapit na. Yan. Kahit nakaramihan sa mga lu, ay mas asama ang ugali. Palagi ka namang minahal ng lolo mo. Gusto raw niyang makita ka. Bago siya mawala, pwede ka bang pumunta? Palagi naman akong minahal ng lolo ko. Tara, puntahan na natin siya ngayon. Suyan. Anong ginagawa mo rito? Tabi, Suyan. Hindi naman siguro. Dito ka para hatian ang ari-arian ni Lolo. Panaginip lang yan. Huwag mong kalimutan. So ang apelyido mo. Wala kang kinalaman. Sa pamilya namin. Wala kayong lugar dito, mag-ina.
Umalis na kayo. Kahit na sumunod sa apelyido ko si Xiaohei. Apo pa rin siya ng matanda sa dugo. At bukod pa riyan, ngayong araw, si Lolo ang gustong makita si Xiaohei. Umalis kayo sa harap ko. Hinding-hindi. Hanggat nandito ako. Hindi mo siya makikita. At lalong hindi ka makakaagaw ng kahit piraso sa mana. Alam mo ba? Galing sa probinsya yang mag-ina. Akala nila, pagkapanganak lang sa mayaman, makakapasok na sila sa alta sosyedad. Ngayon, wala silang hiya. Nakikipag-agawan pa sa tunay na mayayaman. Sa mana. Totoo ba yan? Ang kapal ng mukha. Siyempre, totoo. Anong klaseng tao ba yan? Suyan. Huwag mong isipin na dahil mahal ka ni Lolo, makakahati ka na sa kanyang ari-arian. Sasabihin ko sa'yo. Imposible yan. Ikaw. At yang nanay mong probinsyana. Umalis na kayo at bumalik sa probinsya. Una, hindi ako naparito para kumuha ng kahit piso sa pamilya Lu. Nandito lang ako para dumalaw kay Lolo. Pangalawa, kung hindi mo rerespetuhin ang nanay ko, hindi kita patatawarin. Suyan, ikaw. Sino nang may lakas ng loob na galawin ang asawa ko? Nakatayo ako rito ngayon. At tingnan natin kung sino sa inyo ang makakapanggulo sa kanya. Shubay, nagkakamali ka. Hindi namin sila inaapi. Kanina pa kayo handang manapak, tapos sasabihin pagkakamali lang. Anong ingay yan? Nasa ospital tayo. Sino sa inyo si Suyon? Gusto siyang makita ng matanda. Xiaohei, pumasok ka na. Hindi na ako sasama. Subay, samahan mo ako. CJ, Lolo, Gion, nandito ako. buti na lang at dumating ka. Walang kwenta ang lolo mo. Hindi ko inakala na ang pamilya ng tiyuhin ninyo ay samantalahin ang pagpunta ko sa ibang bansa para magpagaling. At kayo'y pinalaya sa Lu family. Pasensya na sa inyo, Lolo. Pasensya na sa iyong ama na maagang namatay. Lolo, ayos lang. Ginawa mo naman ang lahat ng makakaya mo. Masaya na ang lolo mo. Dahil nakita pa kita. Lolo, ipakikilala ko po sa inyo. Ito po si Wen Subay, ang apo sa tuhod ninyo. Siya rin po ang espesyal na propesor sa aming ospital. Napakagaling niya. magandang araw po, Lolo. Doktor pala. At gwapo pa. Ang Xiaohei namin ay mabait na bata. Dapat mo siyang alagaan ng mabuti, asikasuhin, at huwag nang hayaang magdusa pa. Lolo, huwag po kayong mag-alala. Sisiguraduhin kong aalagaan si Yanhe. Mabuti, mabuti, mabuti. Kung ganun, panatag na ang loob ko. Kunin ninyo ito. Lolo, ito. Tanggapin mo na. Ito ang huling bagay na maibibigay sa iyo ng lolo mo. Sa mga shares na ito, ituring mo na lang bilang regalo sa iyong bagong kasal. Lolo. 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 Suyan, putang ina mo. Bakit lahat ng benepisyo ay mapupunta lang sa iyo? Inagaw mo na si Wen Zubay sa akin. Pati ba naman shares ni Lolo ay kukunin mo? Hindi ako papayag. Hindi ako matatalo sa iyo. Talagang hindi. Hoy, gawan mo ako ng isang bagay. Dapat mabilis. Ang pasyenteng ito ay medyo hindi matatag ang emosyon nitong mga nakaraang araw. Kapag nag-grounds ka, Bigyan mo siya ng mas maraming atensyon. Sige, Dr. Su. Siya yon. Hulihin niyo siya. Siya ang mamamatay tao. Paumanhin po. Nasa ospital po tayo. Pakiusap, huwag po kayong maingay. Ikaw ang nag-opera sa asawa ko. Tapos namatay siya dahil sa'yo. Kaibigan, huwag kang magsalita ng ganyan. Si Dr. Su ay palaging naging isang doktor na may mabuting asal. Paano niya sasaktan ang asawa mo? Ginoo madam, naiintindihan ko po ang nararamdaman ninyo. Pero ang buong operasyon dito sa ospital ay may video recording. Lahat ay ayon sa batas at regulasyon. At kayang-kayang i-verify. Magkakasabwat kayong lahat dito sa ospital. Nagtutulungan kayo. Magkakampi kayong lahat. Itong si Dr. Su na ito. Balita ko bagong promote lang mula sa pagiging intern. Ikaw ang nag-opera sa asawa ko.
At namatay ang asawa ko dahil sa'yo. Sino ang magbibigay ng hustisya sa mga ordinaryong tao tulad namin? Tingnan ninyo. Totoo ba yan? Pinatay ng doktor ang pasyente. Baka nga. Narinig mo yung matanda. Itong babaeng doktor. Bagong promote lang daw mula sa pagiging intern. Nagkamali sa operasyon. Posible talaga. Kaya pala, hindi magaling ang doktor. Narinig ko, ang mga doktor dito sa ospital, nananapak pa. Grabe naman yan. Kaibigan, sinasabi mong pinatay ko ang asawa mo. Kaya itatanong ko sa'yo, ano ang pangalan ng asawa mo? Kailan ginawa ang operasyon? At bakit siya naoperahan? Anong eksaktong oras siya namatay? Ako. Mga kababayan, ang ospital namin ay may detalyadong tala para sa bawat pasyente. Kung hindi mo masagot ang mga tanong, maaaring isa kang gulugurong tao at maaari kang managot sa batas. Tama, kung may nangyaring malpractice dito sa aming ospital, pananagutan namin ito ng buo. Pero kung sadyang paninirang puri, amin din itong ipaglalaban. Kung malubha ang kaso, maaaring makulong. Makukulong. Xiao Jun, akala ko ba pagpe-play lang ito? Bakit may pagkakakulong pa? Tumahimik ka. Wala kang silbi. Puro kapalpakan ang dala mo. Aray, paninirang puri lang pala ito. Itong mga taong ito, napakasama ng mga taong ito. Huwag mong aliko ang usapan. Ngayon, babayaran mo ang buhay ng tatay ko. Pigilan mo yan. Ipakulong na natin yan. Umalis na tayo. Nasugatan ka. Ayos lang. Gasgas lang yan. Paano naging ayos lang yan? Ang kamay ng doktor para sa operasyon yan. Paano ka nasugatan ng ganito kalala? Halika, ipapagamot kita. Yan he. Talagang ayos lang ako. Doktor ako. Siyempre alam ko yan. At saka, buong gabi na akong nasa ospital. Doktor din ako. Hanggat hindi ako pumapayag, dito ka lang at magpagaling. At isa pa. Sa susunod, huwag ka nang magpadalos-dalos. Paano naging padalos-dalos yon? Asawa kita. Trabaho ko ang protektahan ka. At saka na naman, ako ang supervising doctor mo. Bakit ikaw ngayon ang nag-aalaga sa akin? Gusto kitang alagaan. Ginoong Wen, Ginang So. Tungkol sa nangyari kay Ginang So kagabi, yung insidente sa ospital. May resulta na. Buti na lang binigyan ko si Zhang Xiaojun ng pangsarado ng bibig ng mga yun, kahit umabot pa yan sa presinto. Wala akong kinalaman. Lu Manru. May panahon ka pa para magsaa dito. Anong ginagawa ko? Pakialam mo. Hindi ko nga pakialam. Pero may ibang makakapagpakialam sa'yo. Lu Manru. Ikaw ay sinasangkot sa pag-uudyok ng iba na gumawa ng karahasan at gulo. Malinaw ang ebidensya. Sumama ka sa amin sa presinto. Bakit nandito ang mga pulis? Nagsumbong kaya yung di mapagkakatiwalaan. Ayokong makulong. Hindi. Wala akong ginawa. Bakit nyo ako hinuhuli? Bitawan nyo ako. Bitawan nyo ako. Mahal. Uwi na tayo. Yan. Hindi ko akalain. Kayang gawin ni Lu Manru ang ganon. Buti na lang may Professor Wen na nagtatanggol sa'yo. Narinig ko na nahatulan si Lu Manru ng 3 buwan at nakalista na siya sa blacklist ng industriya ng medisina. Karapat-dapat naman kay Lu Manru ang nangyari sa kanya. Kumusta? Si Professor Wen ngayon, kumpara noong high school, sa lalaking nililigawan mo noon. Sino ang mas gusto mo? Noong high school si Yanhe, may lalaking nililigawan. Sino? Gusto pa ba niya yung lalaking yon hanggang ngayon? Sa totoo lang, hindi muna kita kakausapin. Ano yon? Ayaw niyang malaman ko ang tungkol sa nililigawan niya noon? Hindi pwede. Kailangan kong malaman ang totoo.
Ikaw tapos ka ng maligo. Yanhe. Narinig ko lahat. Narinig niya. Matagal ko na siyang nililigawan. Malalaman na ba niya ngayon? Biglaan naman. Yanhe. Yung lalaking nililigawan mo noong high school. Gusto mo pa ba siya hanggang ngayon? Ah, narinig ko. Pero kalahati lang ang narinig ko. Kung gusto mo pa rin siya, ako. Ano? Ipagkakait mo ba ako sa kanya? Hindi pwede. Hindi kita pakakawalan habang buhay. Hindi ko akalain na ganito ako kahalaga. Sa kanya. Pero, kasal na ako sa taong gusto ko noong high school. Ano? Baka naman. Simulat sa pool, ikaw lang. Ang gusto ko. Ikaw. Kailan mo ako nagustuhan? Noong, pinagtanggol mo ako nang bulingin ako ni Luman Ru. Sa sandaling iyon, ramdam ko, para kang isang sinag ng liwanag, na tumama sa buhay ko. Hindi ba ito ang nawawala kong bracelet? Eldeneth, naiwan mo itong bracelet nang umalis ka. Iningatan ko ito hanggang ngayon. Masyado kang magaling. Masyado kang nakasisilaw. Palagi kong naiisip na hindi ako karapat-dapat sa'yo. Kaya, itinago ko lang ang pagtingin na ito sa puso ko. Paano naman naging ganoon? Masipag ka, determinado ka. At magaling ka rin. Pagkatapos, gusto kong maging malapit sa'yo. Mas malapit pa. Kaya nagsikap akong mag-aral ng medisina para lang makapagtrabaho kasama ka. Yanhe. Salamat. Dahil nagustuhan mo ako. Ako rin, maraming salamat sa'yo. Ngayon, magkapares na tayo. Bakit bigla mong naisipang dalhin ako pabalik sa paaralan? Ang tagal-tagal na nating hindi nakakabalik dito. Para maglibot-libot lang. Alam mo ba, noong high school, dito ako palagi nanonood sa'yo maglaro ng bola. Eh bakit hindi kita nakita noon? Ang dami kasing may gusto sa'yo noon. Hindi ako makasingit. Buti ngayon. Sa hinaharap. Kahit gustuhin mo, hindi mo na ako matatanggal. Oh, nga pala. Noon, nag-ukit pa ako ng mga salita dito. Anong inukit mo? Ang inukit ko, Wensubay, magkakasama kaya kayo ni Suyanhe? Noon, hindi ko masabi ng harapan. Kaya dito ko na lang itinago. Ano pa? At saka, Suyanhe, payag ka bang pakasalan si Wen Subay? paano mo nalaman? Matagal ko nang gustong bigyan ka ng buong kasal. Yanhe, pakakasalan mo ba ako? Pakakasalan kita. Air Su, sa hinaharap sana'y magtulungan tayo.